Alam nyo, may mga kwento talaga sa history na parang, totoo ba to? Parang galing lang sa pelikula. Halimbawa, paano kung sabihin ko sa inyo na nung World War II, yung pinakakinatakot ang sakit noon, yun pala yung naging secret weapon ng isang espiya? Grabe no? Well, yan mismo ang kwento ni Joey Guerrero. Okay, imagine nyo to. Nasa Maynila ka, panahon ng pananakop ng Hapon. Delikado sa bawat kanto kasi bawat kanto may checkpoint. Bawat animo pwedeng may panganib. Tapos, sa gitna ng lahat ng yan, may isang babae na basta-basta lang nakakalusot sa lahat ng bantay. Paulit-ulit. At ang malupit, wala siyang dalang baril. Walang kahit anong armas. So, paano niya nagawa yun? Anong sikreto niya? Ganyan katensang Maynila noon 1940s. Ramdam mo sa hangin yung takot, bawat galaw mo may nakamasid. Sa ganitong sitwasyon, di ba, ang gusto mo lang maging invisible, ayaw mo mapansin. Pero itong babaeng to, hindi lang siya basta malayang nakakagalaw. Para siyang nagiging invisible sa harap pa mismo ng mga kalaban. Nakakapagtaka, di ba? So ano nga ba ang sikreto niya? Dito na tayo sa unang chapter ng kwento niya. Aalamin natin kung ano ba itong lihim na sandata na gamit niya. Isang sandata na, promise, mas malakas pa sa kahit anong bala o baril. Ang pangalan niya, Josefina Guerrero o Joey para mas maikli. At para malinaw, hindi siya sundalo ha, hindi siya general. Ordinaryong tao lang siya. Isang nanay na napilitan ng sitwasyon na maging isa sa pinakamahalaga at pinaka-unlikely na espiya para sa mga gerilya. At heto na, dito na natin malalaman yung sikreto niya. Para maintindihan natin to, kailangan nating bumalik sa 1940s. Kasi noon ang ketong o leprosy, hindi lang yan basta sakit, para siyang sumpa, isang sentensya. Kapag meron kanyang para kang multo, kinatatakutan ka, iniiwasan, tinataboy ng lahat. At yung mismong sumpa na yon, yung sakit na naglagay sa kanya sa matinding kalungkutan at pag-iisa, yun din mismo ang naging sandata niya. Grabe no? Si Joey Guerrero, may kitong. At yan ang secret weapon niya. Pero teka, paano ang isang sumpa ay naging misyon? Paano nangyari yon? Tingnan natin kung paano niya binaliktad ang tadhana niya. Bago ang lahat ng gulo, bago ang gera, si Joey, isa lang siyang masayang nanay. Simple lang ang buhay. Pero noong 1941, isang balita ang sumira sa lahat. Na-diagnose siya na may ketong. Sa totoo lang, pwede na siyang sumuko doon, di ba? Pwede na siyang magmukmuk. Pero hindi. Imbes na maging biktima, pinili niyang maging bayani. Pinili niyang lumaban. At dito mo makikita kung gaano siya katalino. Ang ginamit niya, hindi lang tapang, kundi utak, psychology. Alam na niya na yung mga sundalong Hapon, takot na takot at nandidiri sa sakit niya. At yung takot nila na yun, mas malakas pa yon sa kahit anong utos na inspeksyonin siya ng maigi. Grabe yung tapang na kailangan para doon, no? Imbes na itago yung sarili niya dahil sa kahihiyan, lumabas siya at hinarap ang mundo. Yung mismong pinagdadaanan niya, yung sakit niya, yun ang ginawa niyang panangga. Para saan? Para mailigtas ang iba. Okay, so ngayon punta naman tayo sa masasabi nating climax ng kwento niya bilang espiya. Ito na yung pinakadelikadong misyon niya, ang paglalakbay niya papuntang Bataan. So ano ba tong misyon na to? Napaka-importante. Kailangan niyang dalhin ang mga mapa ng lahat ng minefield ng mga Hapon. Gets niyo ba yung bigat nun? Isang maling galaw lang, isang sulyap lang na kahina-hinala, tapos ang kwento, siguradong kamatayan ng katapat. Nagsimula ang lahat sa pagtanggap niya ng misyon. Maingat na maingat niyang tinago yung mapa sa damit niya. At mula doon, sinimulan na niya ang paglalakbay. Isipin niyo, naglakad siya ng napakalayo, tiniis ang gutom, ang pagod, ang sakit. Bawat hakbang niya parang sugal, pero tuloy lang siya kasi alam niya, yung papel na dala niya, yun ang pwedeng magpanalo sa digmaan. At sa bawat checkpoint na dinadaanan niya, eksakto ang nangyayari. Lalapit yung mga gwardya, i-inspeksyonan na sana siya, pero bigla silang mapapaatras. Nandidiri, natatakot. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sakit niya. Yung pandidiri sa mga mata nila, yun ang naging pasaporte niya. At yung takot nilang mahawaan, yun ang naging invisible shield niya. So natapos ang giyera, panalo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ni Joey. Kasi yung nangyari sa kanya pagkatapos, medyo bittersweet, nakakalungkot, pero at the same time, inspiring pa rin. At ito yung medyo masakit na parte ng kwento niya.
Dito sa Pilipinas, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, parang nakalimutan na lang siya. Pero sa Amerika, yung mga taong natulungan mismo nung impormasyong dala niya, hindi nila siya kinalimutan. Doon, binigyan siya ng parangal. At higit sa lahat, tinulungan siyang magpagamot. Kaya kahit sabihin nating hindi na puno ng pangalan niya ang mga history books natin para sa mga iilang nakakaalam ng totoo niyang kwento at lalo na sa libu-libong buhay na nasagip dahil sa kanya, si Joey Guerrero ay namatay na isang tunay walang kaduda-dudang bayai. So, ano yung iiwan sa atin ng kwento ni Joey? Ano yung pinakamahalagang takeaway dito? Dito na tayo sa huling bahagi, ang aral ng kanyang kwento. Para sa akin, ito yung pinakamalakas na aral. Pinakita ni Joey na minsan, yung mga bagay na akala nating kahinaan natin, yung mga insecurities, yung mga bagay na kinakahiyaan natin at tinatago, yun pala, pwedeng maging pinakamalakas nating sandata. Kailangan lang ng tamang perspektibo. At dito, iiwanan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Tinuturuan tayo ng kwento ni Joey Guerrero na ang pagiging bayani, hindi yan palaging tungkol sa lakas, sa sigawan, sa mga medalya. Minsan, ang tunay na kabayanihan makikita sa tahimik na katapangan, sa pagiging matalino, sa paggamit kung ano man ang meron ka, kahit pa ito'y isang kahinaan. So, para sa inyo, ano mga ba talaga ang tunay na sukatan ng pagiging isang bayani? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.